Samahan nyo kami as we experience some of Iloilo's best bites. From local karinderias, sikat na siopaw spot, fresh seafood, mga lutong ulam gamit ang simple pero kalidad na ingredients, sikat na dumpling soup, unlimited scallops. As we go along the trip, witness how we process all the flavor profiles we never had, somewhat familiar but quite different. Completely immerse ourselves sa syudad na na-awardan lang naman kamakailan ng UNESCO Creative City of Gastronomy. Sabay-sabay tayong maligaw, magutom, mamangha at matuto. Ready ka na? Welcome to our Iloilo's Best Bites. So nandito tayo sa NAIA Terminal 3. Hinihintay lang yung flight natin. Medyo excited kasi yung pupuntahan natin talagang pinag-ipunan namin. At ito talaga yung isa sa mga gusto kong puntahan na domestic because of the food. So, yeah. Mag-enjoy ka na ng fast food dahil puro local tayo kayo mamaya. Touchdown Iloilo! Let's go! So, nandito tayo sa La Paz Public Market and we were told to come here dito sa Netong's. May isa pa tayong pupunta na spot. Hopefully mahanap natin sa this is I think what we need. New broth, may mga liver, chicharon, noodles, red garlic, and spring onions. Shucks, ang lasa nung kaldo, nung sabaw. Maalat-alat, maumami. Tapos yung pork broth. Lasa mo. Try natin yung noodles. Kaiba yung noodles nila. Actually, pagka-bouncy pa kunti, hindi siya mushy or hindi nalabog. Yung liver, wala masyadong aftertaste. Nandito tayo sa Nora's Eatery. Isa din sa mga tagal ng kainan dito sa Iloilo. Kumuha lang tayo ng dalawang protina, isang isda, isang liempo, ensaladang langka, tsaka sprouts na may kabatiti and chayote na may pork. Gusto mo na unahin ito. Bagong nito. Mainit ba? Gusto mo uusong ko to. Parang meron natin siyang gata. Milky, masim-masim. Lasa ng sibuyas, maluya. Isda. Akala ko ano siya, dry. Lambot. Parang salt lang yung seasoning niya. Fat to meat ratio, okay siya. Ang simple pero palata mong fresh. Parang gano'n yung lasa, fresh na. I like. Ang refreshing niya. Sarap din, no? So kung curious ako. Siyempre, pag nandito ka sa Iloilo, huwag mong palalampasin ang Roberto Siopaw. May mga meals din sila, fried chicken, burgers, pansit, ganyan. Phil Chai restaurant. Mo tayong queen tsaka regular. At pork adobo with egg siopaw. Tapos walang sauce na binigay. Okay. Ang linamnam yung parang kasado, pero adobo ang tawag nila. Ang linamnam niya. Hindi siya dry. Kaya pala hindi ka na binigyan ng sauce kasi hindi mo na kailangan. Tapos ang sarap nung baw niya. And may meatballs din sila. May binigay na parang hindi ko alam. Suka siguro, sweet and sour na sauce. Crispy. Sa aming sibuyas. Malaman din siya pero alam mong may extender siya. Yun na rin yung nagpapa-crispy sa exterior niya. Siguro cornstarch nila. Yung 5 spice niya hindi siya overpowering pero ang ganda ng pagka-complement niya dun sa meatball. Galing. Sabi ng cold over, ang siopaw ay sauce. Queen size lang to, but look at this baby. Wow. Ito mo supposed to be this now. Ang lasa pa. Ito yung baw malasa na malat na ito kasi may bacon. Non-stop ang tao. Non-stop ang tao. May pila pa rin.
Ayan, so nandito tayo sa Central Market, dito sa city proper. May nakita tayo parang local na inasalan dito, JR Wits Inasal. May naabutan tayong batch kanina. Luckily, may isa pang natira in order na natin para matikman din natin. As in, ang bilis kaubusan. Siguro basic na lang sa kanila to yung mga locals. Pero syempre tayo, turista tayo, try lang natin. Without suka muna. Pag native talaga mas malasa yung karne. No? Sarap. Natin sa suka. Okay yung suka kasi binabalance siya yung pagkaalat-alat niya. More on the saltier side kasi siya. Juicy. I mean, consistently siya binibase nung Kanato oil ata. This is 550 pala. Ay, sa Central Market pa rin, dito sa Popoy's Batchoy. Tagal na din dito, no? Tsaka ang dami niyang branch. And nakausap natin yung owner kanina. Try natin. Ay, yung lasa iba. Pumunta kami sa Netong's kanina. Kung sa Netong's na umami na malinamnam. Eto, meron siyang dagdag na hindi ko alam kung anong tamis yun. Yeah, the sweetness, no? Your sweetness. Ay, nagdadagdag. Ini-enhance niya yung flavor ng sabaw. Grabe. Walang aftertaste yung mga innards. Okay. Tapos yung sa Netong's kasi, malalasan mo yung parang panghi, yung lihiya sa noodles. Eto, wala. Wala siyang panghi at all. Grabe. Sarap na sarap siya rin dito kanina eh. Noodles lang dito kayo totoo na yeah, it's so simple pero oh my god. Sorted. Yung Netong's kanina, masarap din siya. Kumbaga yun yung literal na from the cup noodles to the real one. Ito, ibang level siya. Lalo pag binili ko sa medyo manamis-namis. Yes. Ito yung yung flavor na hindi nangihibabaw yung tamis. Pero ito yung tamis niya nag-e-enhance sa lahat ng flavors niya. Ay na ako. Day 2. Nandito tayo sa Salambukan. Meron sila ditong pata linaga. So parang ito yung version nila ng sinanglaw, goto Batangas, kaliskis, parang ganun. Pero halo siya ng laman loob. Tapos may mga brains din ata tsaka mata. Yeah. Huwag ako nagkakamali, mix to ng beef tsaka Carabao. Try natin yung laman. Sobrang lambot. Beefy. Wala siyang anggo. Yung lasa ng celery nandun. Kung hindi ako nagkakamali, mata ito. Fatty, gelatinous. Tapos wala siyang lansa. Galing. Maasim-asim. May konting acidity. Parang milder version ng kalaskas o gotong Batangas. Very mild lang siya. Morning Iloilo with Iloilo coffee. It's a sweet ng tao pero yung food nila halapin. Nandito tayo sa Iloilo Coffee House and apparently this is Iloilo's first. Hindi ko alam kung coffee shop o coffee house pero sila daw yung una. Tapat lang siya ng Salambukan. And this is like the perfect destination pagkatapos mong kumain ng pata linaga nila. After mo food coma, magpagising ka konti dito. Tikman natin yung kape nila. Kumawa pala kami ng iced kahit inuubo na kami parehas dahil sa puyat. That's good coffee. Meron siyang distinct na bite at acidity. Iba yung lasa niya, yung flavor niya. Even the macchiato, it's so good. Meron siyang habol na alat. Marami pa tayong pupuntahan. Kasi sa balik yung coffee na ang kaman mo. Not a coffee lover pero ano yan? Liligaw na tayo. It's okay, it's fine. Nandito tayo sa Breakthrough Restaurant. Isa din to sa mga matagal na restaurant, local restaurants dito sa Iloilo. Fresh seafood. May mga sarili silang pan na may mga lobsters, may iba-ibang seafood, ganyan. Tangigi na kinilaw na may gata ata. And then bulgan ata na fish to. Bulgan, parang ganun. Na sinigang. So, yun yung mga itatry natin. Isda. Sabaw. Akala ko mild lang yung asim niya. Hindi ko lang kung asin o patis pero maalat-alat siya.
pangkanin. Super lambot. Yung fish. Natin yung fish. I mean, fresh seafood. So, kinilaw ng tangigi. Feeling ko talaga may gata to. Masim-asim, medyo manghang. Tapos yung gata. Sarap. Anong? Tikman to, sobrang sarap. Nagustuhan akong ganitong timpla kahapon. Pero yun ay Langka. langka. Parang ensalada lang. So, yan. Shucks. My God. Para siyang niluto sa ano, sa suka. Yeah. Ano na ang fish to? Ito yung kanilang grilled bangus belly. Ito yung nirecommend sa atin na i-try. Ang laki. Sobrang laki. Grabe. I-take out natin to. Try natin. Grabe. Sobrang sarap. Pag bangus na malaki, parang wala nang lasa. Ganun. Ito. Sobrang malasa siya. Kahit yung laman, kahit hindi yung belly, sobrang smoky. Grabe, yung lambot pa oh. May mga parts siya na dry na dito. Pero dito banda, mas juicy pa siya. Mayroon siya. Ito na ko ako sa tingin. For dessert, nandito naman tayo sa Maribel's. Try natin tong Snickers pie, chocolate something, and then the blueberry crepe. Dali kami ng breakthrough, so nag-taxi lang kami. Appreciate lang namin yung taxi kasi parang bagay lang yung plug rate. Although yung dadaanan mo, medyo Manila siya. Na paikot-ikot lang. Although it's nice. Snickers in a pie. Literal. Ito para siyang may patsyatlan. I like this better although sobrang tamis nito. Look at that. Second. Nandito tayo sa SM City, Iloilo, dito sa 3rd floor food hall. Dito located ang Kapising Pancit Molo. Isa din to sa mga hindi mo dapat palampasin pag pumunta ka dito sa Iloilo. Yung kanilang traditional na Pancit Molo. Try natin. Grabe ah. Ang lasa ng broth. Yung linamnam ng shrimp. Tsaka yung chicken broth. Grabe, sobrang lasa. Ayan, may mga din pala. May mga shrimp din siya na laman. Tapos yung chicken. Sobrang comforting. Sarap nito pag umuulan, pag malamig ka rin. Pero syempre, Pinoy tayo. Kahit tirik na tirik ang araw, gusto natin yung mainit na sabaw. For some reason. Ito yung meatball. Ang lasa. Grabe. Para siyang duck broth. For some reason. Tikim mong molo. Ang lasa. Kung meron kang extra budget at time, hop on a boat ride papunta sa Mango Capital ng Pilipinas, ang Guimaras, take a day tour at dumaan na rin sa The Pit Stop Restaurant para sa kanilang mango cheese pizza, drinks at iba pang lutong ulam na may mango twist. Gigantes Island kung trip mong mag-island hopping at lumamon ng fresh seafood at unlimited scallops. Match Cafe sa La Paz Market at Atria para sa solid na kape. Tourist recommendation din ng Tatoy's for good seafood at native lechon manok at Ted's naman for some of the oldest La Paz Batchoy recipes in Iloilo. Nandito tayo sa Beige Eatery, isa rin sa mga tagal na nakarenderya dito sa Iloilo. Dito lang sila sa General PST. I wanted this to be our last stop, local karenderya. Actually, this whole trip,
ang whole point nito is to be immersive. So lahat ng kinuntahan namin mostly is local. So we wanted to understand how locals eat here or used to eat para maintindihan namin yung kultura nila sa pagkain. And ang conclusion ko lang is sobrang control ng timpla nila. Hindi siya yung sarap na yung pa-impress na sarap ganun. Sobrang simple. Pero they take pride on fresh and local produce. And sobrang na-appreciate namin. Sabi nga nung crew nila dito, sir, magpaparami kayo ng kanin, sabi nga nun. And we spoke to one of the locals here as well prior. Sabi niya, all you do here is eat. And yeah, yun nga yung ginawa namin.